Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, dito sa Philippine PhilHealth, bakit naging zero budget sa 2025? Ayan, nagbabayad naman tayo ng PhilHealth ng premium na hinuhulog ng taong bayan, posibleng hindi. Ayan, hindi mapababa. Alright, panoorin po natin guys. At intro muna tayo. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang reaction video ni Rob Trip, zero budget para sa PhilHealth. Sa 2025, hindi raw makatarungan para sa taong bayan. Epekto ito ng paggamit ng pondo ng ahensya, bakit daw sa taong bayan, ayan, ipinapasalo. Alright, panoorin po natin guys. And let's do very vocal against itong nangyari po na zero subsidy ng pamahalaan para sa PhilHealth. Malaman lang po natin ang mga kadahilanan ninyo, Dr. Tony. Ang unang-una kasi, yung ginawa ng Kongreso, with due respect to Senator Grace po, Senator Cheese, and of course members of the Senate and Congress, it's illegal, unconstitutional, and immoral. Now, let me tell you why illegal. Kasi, nakasaad kasi sa Saligang Batas Republic Act na Universal Healthcare Law at ang Sin Tax Law, naka-earmark na yan, automatic na bibigyan mo ng pondo yan para matupad yung batas ng Universal Healthcare Law. Ngayon, grabe, no? At tayo ang sumasalo ng kanilang kurakot dyan. may parte po ang PhilHealth kung saan nakukolekta natin sa sigarilyo, alak at soda. At yan automatic pupunta yan sa PhilHealth. Yan yung sin Ngayon, tax. taon-taon, sin tax law. Yan po yun ay 2012. Now, doon sa Universal Healthcare Law naman, ang problema naman natin dyan, eh dapat, by this time, ang ating Ayan, PhilHealth nga para sa sa Philippine Health. Kaya nga PhilHealth. pocket expenses natin, based on the law, ay nasa 30% na. Kasi ang ating dati in 2012 ay 60%. Sa ngayon, 50% yung out-of-pocket expenditure natin pag tayo na hospital. Sa loob ng 10 taon, from 2019, dapat, katulad tayo ng Thailand na 9% na, or halos wala ka nang babayaran dahil umaapaw yung pera ng PhilHealth. So ano ko lang, i-clarify ko lang. So under the Universal Healthcare Law, dapat magkano na lang dapat ang out-of-pocket natin? By this time, based on the projections noon, kasi parte ho ako nung nagbalangkas niyan, sa palisiya, dapat mga 30% lang babayaran. Kunyari, ang bill mo ay 100,000, dapat 30,000. Eh ngayon, ang nangyayari, ang liit ng nakukuha natin benepisyo. Kaya sinasabi natin na illegal ito, unconstitutional, at saka immoral. So, yun ang una doon. Ngayon, ang isa pa, pag sinabi mo may reserve funds ka, social insurance system kasi ito, pag hindi nagbigay ng counterpart ang gobyerno, dalawa kasi nagbabayad dito sa natin kinukuha, sa gobyerno para sa mahirap. Dapat sa mahirap, no? At gastusin sa mahirap, hindi kurakot. Para sa matanda, senior citizen, at PWD. And then, ang nagbabayad naman po sa mga workers, tayo naman po, yun ang atin namang subsidiyan. Ngayon, kung hindi sila magbibigay ng counterpart, then the burden of the Social Insurance Fund will actually fall on the shoulders of the private sector. So, madideprive natin ngayon sila ng fairness. At the same time, wala ngayon premium rate na maibibigay tayo doon. At ang mangyayari nito... Grabe, no? Nasaan napunta yung premium, no? Premium na hinuhulog ng taong bayan. Taong bayan, ha? Lagi kayong kinakaltasan ang bawat sahod ng Pilipino. Kapos yan, kasi ang daming utang ng PhilHealth sa mga kalahati pa lang yung 500 billion yung utang ng PhilHealth dahil ginamit ninyo natin sa healthcare workers, sa hospitals, sa pag-i-increase ng benefit package natin. Ang mangyayari po niyan, kakapusin yun at hindi natin matutup sa healthcare law. Then the other thing, parang replica ito ng technical malversation ng final ng Justice Antonio Carpio before na nasa Supreme Court. Kasi maalala mo, yung pera ng PhilHealth, nilipat po yan sa... Dapat imbestigahan talaga yan kung sino talaga kumuha ng premium galing sa mga empleyado.
structures. Tapos the other day, nilipat na naman si BP, Singo, at saka PhilHealth para sa LGU facilities. Ito na naman, nilipat po itong perang ito para doon sa AKAP na programa na alam naman natin Bakit may akap pa kasi, no? Para lang mailagay sa akap. first barrel at nilipat yan sa DSWD, pinagkakalat at pinapunta sa DOH upang sa ganun, doon na naman tayo magmalimot ng pera doon sa ating mga politiko. Which is actually not good kasi dapat structured ang ating pagbabayad. And then, paano natin matutugunan yung top 4 killer diseases na ang gastos ay 800 billion? Sa heart attack, ma-angiogram ka, ma-bypass ka, ma-stroke, ma-CT scan, may cancer ka, ma-PET scan, ma-dialysis ka. So, Oo nga, magkano lang ibibigay? 15,000? 20? yun ang gastos Ang laki-laki ng insurance natin sa PhilHealth. and pa 800 billion a year yan. So, dun pa lang sa sinasabing reserve funds ng Kongreso ay mali ang kanilang ginagawa. Kasi ito pinaka-importante. Tapos, ang katutak, ang increase nila Mali pagkaintindi talaga. sa DPWH project. Ang dami nilang increase dun sa mga ayuda AKAP. So, ang mangyayari dito sa ating healthcare system, this actually be in shambles. Ngayon, sabi nila, kasalanan daw ng PhilHealth dun sa hindi paggastos, low absorptive capacity. Ang tanong ko, mga kababayan, bakit ipe-penalize ang Filipino people? Ba't hindi i-fire ang PhilHealth leadership team, ang Secretary of Health, sa pagpapabaya sa pondo na dapat sila na ginastos? Oo, tama. Yung pagpapabaya ng pondo ng PhilHealth. With the benefit package natin para mababa ang ating out-of-pocket expenditure, bumaba ang premium rate at ang universal healthcare law. Why would the people suffer right? Sino kaya may punot dulo niyan? Malamang, alam na natin. At pinurakot na. For the inefficient leadership of the Secretary of Health and the whole board of the PhilHealth? That's totally unfair na sinasabi natin sa ngayon. Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin. Alright, dito tayo sa reaction video ni Rob Trip. Alright, dito tayo kay ating ayan, kay Junior. Panorin natin anong sinasabi niya. 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion. It is in 100 plus billion. So meron pa ring reserve. That's why Ayan, may reserve pa rin daw. Pero wala na ang ating premium. Diba? Ang gulo. Parang hindi alam ng ating presidente. Alright? binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services Hindi pinagamit o hindi nagamit? Diba? Nagamit o binulsa? na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth ang bayaran niya. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with hook lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient. Hindi magagamit pero marami tayong paggagamitan. Anong klase yun? At magulo, no? Carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi ito pagbigay ng
ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kasi kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, mayroong mga tao Nababara ang sistema daw. Ayan. Paano nababara? nag-aantay buong araw yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magkiklaim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, ang naging isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim, and at the same time, mabilis makuha ng tao yung Ayan, dapat maklaim kaagad kanilang insurance. mga nangangailangan. Alright, maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video. Anong masasabi nyo guys dito sa ating reaction? Comment down below sa mga nahulugan ng every month ng PhilHealth. Hindi natin nagagamit. Alright, maraming salamat and peace out sa inyong lahat. Happy holidays and God bless us all. Alright, thank you guys.